Nurse, tumama yung ulo ko sa bato matapos ko mahulog sa bubong. Sir, higa po kayo dito. Nako, tuloy-tuloy ang tagas ng dugo. Lang, sir. Nurse, ilang bulak na ang naubos ko pero hindi pa rin tumitigil ang pagdudugo. Sir, lalagyan ko lang po ng gasa itong sugat nyo at didiinan ko po ha. Aray, nurse, bakit kailangan diinan? Para po matigil ang pagdudugo. Ay, ganun ba yan? Opo, sir. Kaya pala kahit anong tapal ko ng bulak, hindi tumitigil ang pagdugo. Now I know. Okay na, sir. Tumigil na ng pagdudugo. Ngayon po kailangan natin tahiin ang sugat nyo dahil sobrang laki po. Tahi? Di ba masakit yun, nurse? Gagaling ba to kahit hindi nila tahiin? Kung hindi natin yan tatahiin, sir, mahihirapan tayong i-control ang pagdurugo. Sabay may chance po, sir, na ma-infect pa yung sugat nyo. Mas malaki po ang magiging problema nyo. Sige, tahiin na lang, nurse. May anesthesia naman, sir, kaya hindi nyo maramdaman ang pagtahi. Yung masakit lang po ay yung pagturok ng anesthesia. Okay, nurse. Doc, may pasyente tayo, 30-year-old male, case of falling incident with lacerated wound, doc, approximately 8 cm on frontal area. Negative LOC, negative vomiting, doc. Na-praise ko na, doc, ng suturing, willing naman po. Mag-prepare ka na ng silk for oak cutting. Mag-inject ka na rin ng anti-tetanus. Noted, doc. Hello, sir. Dr. Maliksi po. Tatahiin ko na po ang sugat nyo, ha. Okay, doc. Mukhang matindi, sir, ang pagkatama nyo sa bato, ha. Lagyan lang po ng betadine. Anesthesia lang, sir, ha. Medyo masakit lang po ito. Sir, nararamdaman nyo pa po ba to? Hindi na po, doc. Sir, start na po ako magtahi. Magsabi lang po kayo kung masakit, ha. Sir, after 1 week, bumalik kayo sa OPD para po tanggalin yung tahi. Then, inumin nyo na rin lang po yung nireseta kong antibiotic at saka pain reliever. Thanks, doc.